Doy. Si, may daw to tubig, si. Si. Tubig daw. Eh, tubig oh, baso. Supat. 2 minutes, start tayo. Pinulay. Okay na yan? Jambi mamaya. Dito ang kuwan. Jordan! Kepo. Bugtong pwede. Malinaw, pas? Dito ba yan? May kuwan. Sige lang ba? Dito lang na. Ito, may nasiwa sila. Dulay pa rin. Dulay pa rin. Sinarili niya. Wala makumpod. Yan yung galing ng videographer. Dahan-dahan. Ito tong videographer. Dahan-dahan yung maggalaw. Nag-graduation. Ilong-ilong. Ilong-ilong. Ganun yung mukha. Grabe na ang lamig ba? Ay, sa'yo na lang sa akin. Kukina ng tingin na ano? Sabi niyo pag-guide, bigay niyo ito niya ito. May spot na. Kaya pala. Nakapamasok pa rin sa ano? Ano yan? Baka ibang kanta rin na ano yan. Ano ba? Ano ba? Wala. Nakamute po kayo ngayon. Kaya yung mic. Ayun na ba ko? Uy! Yan ang Pag sabay-sabay tayo. Marinig na rin yan. Dalawang mic yan. Malakas para marinig ni Jericho. Correct yata rin yun. Jericho, tumigil muna. Hindi malapit ka na sa Mamaya na ako magpapagalit ka. kasi ano, may Kwan, ano ang tawag dito? Dibag, ano tawag? palibagan. Hindi kasi Awit ng Tagalan. Hindi ba, yung libag ba? Singtonado? Singtonado. Yan sila mga player na singtonado. Ay, sorry. Welcome po sa My Nice Residence. Good evening po. Ang mahalaga. Bakit ay? Asan? Asay. dapat din yung mga kuwita niyo. Ayan, praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen.
bago po kami tuluyang umawit sa iyo, Diyos, kami po, inamin namin, Lord, nagkasala kami, Lord. Ngayon, Lord God, linisin po kami, O Diyos, at dalangin po namin makalapit sa inyo, maranasan ang presensya niyo sa gabi ito, Yes, Lord. Yes, Panginoon. Lord. Bago kami, Panginoon, makinig ng salita mo at manalangin, hayaan mo, O Diyos, na sambahin ka namin at bigyan ka namin ng awit kami na samba, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, Lord God. Bless you, Lord. Thank you, Lord God, sa gabi ito, sa pagkakataon ito. Sama-sama kami sa tahanan mo. Yes, ngayon, Lord. Yes, Panginoon, Lord. Yes, God. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon. Patuloy na ang mga anghel ay sabayan po kami sa pag-aawitan, O Diyos. Sa gabi ito, Panginoon. Dahil, Panginoon, isang karangalan na ikay masamba namin ng sama-sama, Yes, Lord. ng Yes, Lord. sabay-sabay, Yes, Lord. Panginoon, bago kami magpahinga, bago namin i-close ang araw na ito na pinagkaloob mo, Diyos. Amen. At Lord, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Patuloy po tayo. Tayo po yung mawit ng papuri sa Panginoon. Amen. Awitin po natin ang sa Yahweh. Si Yahweh ay aking pupurihin. Masasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Pagkadakila niya ay ihahayag. Si Yahweh ay aking pupurihin. Pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Pagkadakila niya ay ihahayag. Panginoon, sinasamba't pinapupurihan ka na buong puso ko. Namamangha, ihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa pagkilos mo. Si Yahweh ay aking pupurihin. Masasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Pagkadakila niya ay ihahayag. Panginoon, sinasamba't pinapupurihan ka na buong puso ko. Namamangha,
Napaka-beauty mong kulay. Napaka-beauty mong kulay, Lord God. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Lord, tunay ka, Lord. Nais namin, i-declare, Lord God, sa palibot. Yung mundo, Lord God. Amen, Lord. Sa buhay namin. Amen, Lord. Amen, amen. Lord, patuloy na samahan niyo kami, Lord. Time to time. Kami nagpa-fellowship, Lord God. Yes, Lord. Even, Lord God, kapag kami nasa trabaho, nasa bahay, Lord God, samahan niyo po kami, Panginoon Jesus. Huwag po namin makalimutan, O Diyos. Tulungan niyo po kami na ang isa sa goal namin, Lord God, i-deklara ang kabutihan niyo. Amen, 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 Lord amen. God. Hallelujah. Ang pangalan mo siyang ma-magnify sa buhay namin, Panginoon Jesus. Even, Lord God, sa bawat pagtitipon namin, Lord, ikaw ang siyang ma-magnify. Ikaw po, Panginoon, siyang mag-glorify, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. Kaya, Lord, sa gabing ito, sa namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, tayo po magsibagsabi ng Amen. Amen! Magandang gabi po sa ating lahat. No? Pwede mamisa pa pala, pakatin pa namin. Salamat po sa Mahinay Residence po na nagbukas po ng tahanan. Amen. Sa gawain po ng Panginoon. No? Mabuti po si Lord, naniniwala po ba kayo? Amen. Kahit pangit ang sitwasyon mo, marami kang problema, naniniwala pa rin ako at alam ko, dinideclare pa ng labi natin na mabait po si Lord. Amen. Bago tayo mag-pray, ang ating pag-uusapan po ay ito po, no? Ating pag-uusapan ngayong gabi, mabilis lang po, strengthen to thrive. Tayo po'y pinalakas para magtagumpay. Amen. Yung mga kasal mo, pinalakas ka para magtagumpay. Amen. Bago ko po kayo bigyan ng mga background po, bigyan ko muna kayo ng verse. Sabi ng Bible po sa Isaiah chapter 40, beginning verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. No? Ang tao daw po na ang pag-asa'y nasa Panginoon ay kanyang pinapalakas. Amen. No? Kaya habang buhay may pag-asa. Hope na eh. Hope na eh. Hindi na kayo magtama po talaga, no? Alam mo ng Bible, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Sabi ng Bible, kanyang para siyang agila, nalilipad siya tatakbo, pero hindi napapagod, siya maglalakad, nabubuhay, pero kailanman hindi mapapawi ang pagod. Eh, sabi ng politik lang ulit, ang ating pag-uusapan ngayong gabi pinalakas para magtagumpay. We're strengthened to try. Kaya sabihin mo sa naman hindi ka pinagtitripan ng Diyos. Ayan o, tatanungin ko po kayo, no? Gusto niyo po bang lumakas? Amen. Gusto niyo po bang magtagumpay? Amen. Sabi po ng Bible, para daw po magtagumpay ka, meron kang kailangan pagdaanan para lumakas. Handa po ba kayo mga kapatid? Amen. Sa mga isa pa nga po, gusto niyo po bang lumakas? Amen. Ito sa mga gusto mo, nag-amen po kayo Ano po ba ito, mga pagsubok na ito, para mga bagay na sinasabi ng Biblia, na ikay pinalakas o saan ka pinalakas ng Diyos para magtagumpay. Sabi po nito bigyan ka ng background. Life is full of challenges. Ang buhay daw po ay punong-puno ng pagsubok. Kaya naman tayo, habang buhay may pagsubok. Kaya diba sa Isaiah 40 verse 31, ang pag-asa daw na, ang tao daw, na ang pag-asa ay nasa pinapalakas ng Diyos. Sabi naman po dito, ang meaning doon, ang buhay daw po ay punong-puno ng challenges sa pagsubok. There are times when feel tired. Kaya kung pagod ka, no, natural yan sa pagiging tao po natin. Hindi kasalanan na mapagod. Ang kasalanan po yung paglayo sa Diyos. Kaya kung napagod ka, hindi ka nagkasala. Sabi mo sa kung napagod ka, hindi ka nagkasala. Di ba tayo po pag napapagod sa trabaho, nagkakape tayo, natutulog, nagpapahinga tayo eh. Walang problemang mapagod. Ang problema dito, yung tumalikod ka sa Diyos. Ito there are times when we feel tired, discouraged, and ready to give up. Meron na rin mga times na napapagod, tawag ito, nawawala ng loob, at higit sa lahat, gusto lang sumuko. Ano po ba ito? Sabi ng Bible, but God never intended for His children to merely survive. He wants us to live with strength, purpose, and victory in Him. Kaya ang kalooban ng Diyos, hindi lang mag-survive, hindi lang yung parang
Thank you, Lord. Nakaraos din. But ang gusto ng Diyos ay ganito. Masabi mo, Lord, maraming salamat. Buti hindi ako tumalikod sa'yo. Amen. Dapat doon thriving. To thrive means to grow, flourish, and succeed despite difficulties. The good news is that God provides us strength. Three, kaya number one po, God renews our strength. Kaya ang Diyos, pinapalakas tayo. Kaya number one po, no, ulitin ko ulit, ang Diyos, pinapalakas niya tayo. Ano po bang pagsubok? Number one po, may mga pagsubok tayo, may mga financial struggles po tayo. Okay ulitin ko na ulit, lahat po tayo may financial struggles. Kaya kung may problema ka sa pera, alam mo na, pinapalakas ka ng Diyos. Amen. So, hirap to lang po, mahirap manampalataya sa Diyos pag meron kang lahat ng bagay. Nagagamit mo, sabi ko nga ng Sunday, nagagamit mo pa ng palataya mo pag wala ka talaga. No, kasi nga, pag di ba sabi nga natin, pag panyo lang ang bibilin mo, hindi mo na kailangan ng mag-pray, hindi mo na kailangan ng pananampalataya. Pero pag ang prayer mo is sobrang laki, ginagamit, nagpapasting ka pa, nagpipray ka, at higit sa lahat, pinagtutuunan naman ng oras, ginagamit naman ng pananampalataya. Sabi ng 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. Kaya human strength has limits, ang lakas daw po ng tao, may limitasyon. Kaya hindi mo kaya lahat. Amen. Amen? Kaya liwalagin natin, no? Kaya kung nag-i-struggle ka, totoo naman talaga ang struggle mo. Totoo. Kaya nga sabi ng mga Gen Z o ng millennials po, struggle is real. Totoo may struggle talaga. Kaya hindi totoo na hindi ka mapapagod, hindi totoo na, hindi totoo na hindi ka na magkakaproblema, fake news po yan. Dahil sabi mismo ng Bible, ang Diyos may pag-asa, kaya kung babalik ka rin mo, human strength has limits. Mapapagod din talaga tayo. Nasubukan niyo na po ba yung bait-bait mo, naubos pasensya mo? Amen. Tama. Di ba? Yung napagod ka lang magdala ng ulam sa kapitbahay kasi akala niya yung mangkok kasama. Kaya napansin mo, nagtataka naman yung pinagbigyan mo, bakit hindi nagbibigay si kapatid ng ulam? Eh baka hindi mo na ibabalik yung mangkok na pinaglagyan kasi akala mo, ba? Kasi po ang tao may limitasyon ang lakas at ang pasensya. No? Sabi pa dito, ito but God's strength is unlimited. Ang lakas daw po ng Diyos ay walang hanggan at walang limitasyon. Kaya when we trust Him, He refreshes our hearts and minds. Kaya daw pag tayo napatitiwala sa Panginoon, pinapalakas sa ating puso at isipan. Kaya tandaan niyo po kung kakayanin po natin lahat, kung kakayanin po lahat mga pagsubok mo, tandaan niyo po, mababaliw po talaga. Kaya kailangan natin ng Diyos po talaga. Amen. Kailangan natin ng Diyos. Totoo magigipit ka, totoo magkakasakit ka, totoong magugutom ka, totoo yan lahat. No? Pero sa lahat ng yan, sabi ng Bible, palalakasin tayo ng Diyos. Yan ang totoo. Hindi totoo na wala lang problema na naglingkod tayo. Totoong may problema pa rin. Kahit ma-born again ka o hindi, may problema pa rin po. Kaya ito, kaya nung gagawin natin, paano tayo palalakasin ng Diyos? Number one, pray when you feel weak. Pag nangihina ka, hindi niya sinabing, wag mo na mag-church. Ang sabi ng Bible, pag ikaw ay mahina, sabi ng Bible, manalangin. Amen. Amen. Sabihin mo nga sa mo kung pagod ka, mag-pray ka. Mag-pray ka. Ako na ha? Walang magsasabi sa akin, Pastor, pagod po. Hindi po muna ako mag-church. Ang Bible sinabi, pag napagod ka, mag-pray ka. Iba po kasi yung pagpahinga sa pagtalikod. Amen. Kaya dapat malaman niyo po yung eksaktong meaning. Nagkakaroon tayo ng problema sa definition ng salitang pahinga. Alam natin, pag sinabing pahinga, hindi mo na ako mag-church, Pastor. Hindi po, pag-backsliding po yon. Okay ha? Kaya pray when you feel weak. Number 2, trust God instead of relying on yourself. Kaya, tandaan niyo po, no? Mayroong limitasyon po ang ating lakas. Kaya sabi ng Bible, magtiwala sa Diyos kaysa manangan sa iyong sariling lakas. Mapapagod po tayo. Kaya napansin niyo ba, pag sobrang tiwala mo sa sarili mo, napapansin mo rin, nagkakaroon ka ng frustration. Kasi sanay ka sa meron lahat, frustrate ka, pero lamang pa rin talaga yung mga kinakapos. Kasi nagagamit yung mananampalataya. Kaya minsan po mahirap nung, kaya pala sabi ni Job, kilala niyo po ba si Job? Amen. Hindi po si Papa po Joby po yan Si Job po sa Bible, di ba napansin niyo po sa Bible, no? Nawala yung kanyang ari-arian, nawala yung kanyang anak, nawala kanyang bahay, patay lahat ang anak sa isang iglapan lang, natira lang asawa. No? Kung kayo po ba bibiliin, dumanas po kayo ng pagsubok, sinong gusto niyong matira? Di ba?
Yung iba siguro, pipili anak, no? Wala siguro taga-pipili na, siguro asawa na lang kaso. Wala siguro pipiliin ng ganun po, no? Ganito naman po, takay ba? Diba kung aanay niyo, kung pepersonalin niyo po, no? Mamimili ka, pero napasin niyo po, tingin ko siguro, no? Yung naiwan, siguro ayaw ni Job po, no? Ayun ako gustuhan ng Lord. Napansin niyo po, yung ayaw mo mangyari, yun ang nangyayari. At yung gusto mo mangyari, hindi nangyayari. No? Oh, di ba? Napansin, kaya hindi ko nito. Di ba? Kaya pala sabi pala ni Job dun sa kanyang pangangatiran sa Panginoon. Sabi niya, Lord, huwag mo naman akong pagyamanin, baka makalimutan. Huwag mo ko sobrang pagyamanin, baka makalimutan kita. At huwag mo naman sobrang gipitin, magipit, baka naman sumpain naman kita. No? Kaya lamang pa rin pala yung meron, tapos minsan wala. Amen. Okay? Kaya sabihin mo sa kanila mo, lamang ka pa rin pala. Lamang ko pa rin pala. Diba sabi nga natin nakaraan pong prayer meeting, na masayang maraming pera eh. Amen po ba doon? Pero mas masayang walang utang. Di ba? Mas masayang pala yung walang utang, napatunaya ko, no? Mas masayang pala walang utang. Kasi pag nagkapera ka, may utang ka pa rin eh. Kaya mas maganda yung wala kang utang. Kasi pag wala kang utang, ibig sabihin may pera ka po noon. Eh, sabi ng Bible, ulitin ko na po ulit, no? Pangatlo, spend time in His Word. Kung gusto mo na magbasa ang salita ng Panginoon. Kaya tayo talaga, lagi niyo pong marinig po sa akin o sa church, na ganito, kailangan talaga po tayo salita ng Diyos. Amen. Amen. Kailangan talaga natin. Number 2, God lift us above our problems. Tayo pinapalakas ng Diyos sa ating mga problem. Di ba sabi ng Bible, they will soar on wings like eagles. Kumbaga, sabi nga ng Bible, pag may bagyo daw pala may masamang panahon, ang agila daw po umiibabaw. Oh, di ba? Yung pala kalooban ng Diyos. Kaya pag sabi ng Bible, number 2, God lift us above our problem. Itinataas ka ng Diyos doon sa mga problema mo. Kaya napapansin po yung mga problema mo na pinagdaanan mo na napapag-ising-ising na lang sa'yo ngayon. Kaya napapansin niyo, pag ito bang problema? Kapag yung problema mo noon, tapos naulit-ulit ngayon, ganun pa lang response mo. Ibig sabihin talaga, hindi tayo lumago. Yun po pala tandaan pala na hindi ka nag-matured, hindi ka tumalino, at hindi ka lumakas. Yung response mo noon, response mo pa rin ngayon. O para pong ganyan. Response mo yan noon. Ano po ito? Sabi ng Bible, an eagles rise above the storm instead of fighting against it. Sabi ng Bible, ang agila, kaya sabihin mo kasi mo, agila ka. Agila ka. Hindi ka manok, agila ka. Singit ka na lang ngayon. Ang agila daw po pala, pag may bagyo, hindi niya pala nilalabanan. Umiibabaw sila sa bagyo. Ito kaya likewise, God help us rise above our circumstances through faith. Anong bang ibig sabihin nun? Kailangan natin ng matinding pananampalataya. Amen. Kailangan ka mananampalataya eh. Kasi ikaw ay nananampalataya. Hindi po, mananampalataya. Mananampalataya ng ending, auto, mananampalataya, palataya. Ito isa pa. Anong gagawin natin doon? Focus on God's promises, not your problems. Kaya totoo may problema. Kaya ito pa naman problema sa atin. Pag may problema ka, wala kang maalalang Bible verse. Meron po ba kayo minsan wala kang pera? Sinabi mo, hindi, sabi ng Lord, God will provide. Yung wala kang pera, no? May naiisip po ba kayong Bible verse pag wala po kayong pera? Diba wala? Nakakalimutan mo. Ano ba yun? Sabi ng Bible. Nakakalimutan mo lang, no? Ayun ang problema sa atin. Kaya pala, ang Bible pala, ang gusto niya mag-focus ka sa pangako, yun ang sa problema mo. Kasi ang problema po talaga, nakakainit ng ulo. Dito nga, ngayon ko nga lang po dapat may nakausap po ako sa koron eh. Ang totoo, hindi pala talaga nakaka-high blood ang karning baboy. Ang nakaka-high blood po pala walang pera. Kasi automatic eh. Di ba pag kumain ka ng baboy, mag-loading pa eh. Maya-maya pa yung atake. Pero pag wala ka palang pera, automatic. Oo. Diba? Pero good news ang kuryente pa rin, bababa lang July. Salamat sa Lord, baka mo ito nabayarin. Kaya, remember that God is bigger than every challenges, your faith. Kaya kailangan mo malaman, ngayong gabi pong ito, at lagi, alam niyo po ito eh, kailangan lang ma-remind na na ang Diyos mo ay mas malaki kaysa mga pinagdadaanan mo. Yes. Amen. Malaki po ang Diyos sa pinagdadaanan ko. Kaya lagyan mo yung pananampalataya. Amen. Dito talaga ka problema. Minsan walang problema pag
walang problema pag meron kayo. Ang problema kasi pag nagigipit ka na. Kasi wala namang, di ba? Ganun din eh, parehas din eh. Kaya kasabi natin, nung Wednesday, i-remind ko po kayo, ang problema po natin, wala kang ibang dapat gawin, kundi harapin na lang talaga. Talagang kung wala kang pera, harapin mo talagang wala kang pera. Amen? Oh. Ito, number 3 at panguli, God gives endurance for the journey. Oh, they will run and not grow weary, they will walk and not be faint. The Christian life is like a marathon. Sabi ng Bible, ang buhay man ay parang pagtakbo. Oh, not a sprint. God gives us endurance to keep moving forward and when the journey is long. Kaya tayo, no, para maiwasan ang insecurity, no, huwag tingin ng tingin sa accomplishment ng ibang tao. Amen. Kaya para hindi ka maingit, huwag kang tingin ng tingin. Amen. Oh, sa kapitbahay ko na, yung yero niya may pintura na, ako kalawang na, no? Kaya naiingit ka, tumatakbo ka, di ba? Lampasin mo. Kaya, dapat mo, ito natutunan ko, kaya ka pagod na pagod, kasi tingin ka ng tingin sa accomplishment ng ibang tao. Yun ang mali natin. May sarili-sarili tayong takbo ng buhay. Amen? Kaya ka pressure, kasi baka may tao kang, uy, si, ganitong edad pa lang, ganitong edad pa lang, milyonaryo na. Iba-iba tayo ng dinadaanan. Amen. Iba maputik ang daanan. No, alsada, ibang dito magbraba. Iba-iba ng daanan, iba naman ang dinadaanan. Pero ang pagkakaparehas natin, tayo po yung mananampalataya, may isa tayo dyan sa pinagdilikuran. Sa dulo naman, makikita-kita pa rin naman tayo. Di bali ng mabagal, at least nagpapatuloy. Kaya slow progress, steady progress. Kahit paunti-unti yung development, ang mahalaga tuloy-tuloy. Yun naman ang mahalaga eh. Ang pagpapala naman po natin, sigurado naman darating eh. Maghihintay lang talaga tayo. Kaya ulitin ko lang ulit. Kaya to keep moving forward when the journey is long. Kaya mahaba po lalakarin natin, mahaba po pagkasamaan natin mga kapatid. Pero lang kung mag-a-abroad po kayo, mali mo tinawag kayo sa abroad, mag-a-abroad po kayo. Amen. Mag-video call lang tayo, total si Nanay Aida naman na marami, may lakas naman po wifi ni Nanay Aida. Di ba dati si Nanay Aida, tuplok-tuplok lang yung cellphone niya. Di ba? Yung TV lang, dati yung TV nila, ngayon TV nila nakakonect na sa wifi. May development, may progress. Oh, di ba? Ang mahalaga, kahit matagal, ang mahalaga merong tinatawag na progress. Kaya sabihin mo, huwag kang maiinggit. Huwag kang maiinggit. Kasi pare-parehas sa identity, mananampalataya tayo, yun nga lang talaga, ang ma-challenge, kumbaga, imbis na mainggit ka, ma-challenge ka na lang. Paano nangyari yun? Amen? Kaya ito kaya don't quit when things get hard. Kaya pag ang sitwasyon ay humihirap, huwag aayaw. Amen. Amen. Napapansin ko pa na minsan pag tinatamaan ka na sa preaching sa pag-Sunday, umiigi ka bigla eh. Umiigi ako. Hindi ko na-press. Hindi ko na kung ano. Hindi ko na pigilan. Di ba napapansin kaya, don't quit when things get hard. Totoo po talaga ang buhay ay ang buhay po talaga punong-puno ng chance. May hirap talaga tinatawag ng Bible. Kaya nga po pinag-aralan natin kayong buong buwan is all about giving. Kasi po may kumakalat na prosperity gospel. Pag sinabing prosperity gospel, puro saya lang, puro pagpapala lang. Wala tinatawag na kakapusan. Meron pa rin kakapusan. Hindi totoo na, di ba? Kaya kasabi natin, kaya yung mga tao sabi sa'yo, kala ko ba may Diyos ka? Bakit may utang ka? Totoo po, may ganun pa rin talaga. Amen. Hindi tayo nabubuhay sa pagpapala. Nabubuhay sa biyaya po ng Panginoon. Kaya stay faithful in prayer, worship, and service. Kaya manalangin pa rin talaga. Dati po kayo sa point na pag may problema ka, minsan ang prayer mo paikli ng paikli. Ano ba yun? Dati pag may pera ka, Lord, di ba habang prayer mo? Pero pag napapansin mo, yung ibon mo, nagiging nagiging ninoy na lang, tapos nagiging rohas. Yung prayer mo, umiikli rin eh. Kaya don't quit when things is hard. Diba? When stay faithful in prayer, worship, maglingkod pa rin talaga sa Panginoon. Amen. Kumbaga, meron ka man o wala, ganun pa rin dapat ang paglingkod. Kaya, trust God's timing. Totoong may tamang panahon po sa lahat ng bagay. Yes. Then, hintayin mo lang yung para sa'yo. Then, sabihin mo merong para sa'yo. Mayroon para sa'yo. Yung prayers mo,
may tamang oras po dyan. Huwag mong mamadaliin. Amen. Ayan. Kaya nga, sabi ko nga po, no, kaya nga sabi ng Bible, ang pag-asa natin sa kamay po ng Diyos, wala po sa kamay ng leader natin. Amen. Kaya yung mga leader ng mga, alam ko naman po, iba sa inyo, iba-iba kayo ng iba-iba tayong sinusuportahan. Pero sana piliin ang relasyon, no? Kasi marami po na-divide sa church dahil sa dahil sa eleksyon eh. Mas piliin pa rin dapat ang relasyon sa eleksyon. No? Alam mo po, no? May kanya-kanya tayong bata, may kanya tayong mga tinitingnan sa buhay, pero sa kabila ng lahat ng yun, dapat manatili pa rin yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya ulitin ko ulit, meron pong para sa atin. Pinapalakas lang tayo. Amen. Kaya, hindi palitasan ng Panginoon. No? Kaya kung may problema ka ngayon, pinapalakas ka lang talaga ng Diyos. Amen. Hindi ka pinagtitripan, pero pinapalakas ka lang. Kaya being strengthened to thrive does not mean life will be easy. It means God gives us strength to overcome every challenge. Diba? When we place our hope in the Lord, He renews us, lift us, and help us endure. Kaya ulitin ko ulit, ang Diyos, mabait po sa atin. Amen. Kaya wag kang susuko sa laban mo sa buhay. Amen. Maglingkod, kung may pinagdadaanan, katuloy mo lang ang laban. Amen. Dahil po kayo, no? Patapos po kalahating taon, check mo na ngayon, mag-check ka na ngayon, may nagbago ba sa akin? Ako ba'y lumakas? Ako ba'y humina? Ako ba'y nanatili pa rin sa Panginoon? Check niyo po palagi ang lagay niyo sa spiritual. Diba? Kasi minsan kasi problema sa atin, sa una lang tayo magaling eh. January 1, meron akong pamahiin, dapat pag January, diba? Dapat full force. Ang nagiging problema pagdating sa gitna, kaya check mo ngayon, lumakas ba ako, bumaba ba pasensya ko, bumait ba ako, tumaas ba pananampalataya ko, wala gina tumataas ang kilay ko, diba? Diba? Kaya iisipin mo palagi, check mo palagi kung meron bang mga pagbabago nangyayari sa atin. Kaya ito po ang challenge, are you feeling weak today? Ikaw ba'y may panghihina ngayon? Isa pa, bring your burdens to God. Let Him strengthen you so that you will not merely survive, but thrive in His purpose. Dalhin mo lang palagi sa Panginoon. Sabi ko palagi, no? Pag may problema ka, huwag niyo pong dalhin sa ibang tao. Huwag niyo dadalhin sa kapitbahay. Okay lang makipagkwento, pero huwag mo ipapabuhat sa kanya. No? Hindi problema. Dalhin natin palagi po sa Panginoon. Okay ha? Kaya, ulitin ko lang palit mga kapatid, no? Pinapalakas tayo ng Diyos. So kung may problema ka, at may problema tayong lahat, ang sagot talaga dyan, pinapalakas lang po tayo ng Diyos. Amen. Kasi merong para sa'yo. Amen. Then, kaya huwag kang manghihina every time na may mga pagsubok ka, may mga financial struggles ka, at may pinagdadaanan ka. Kasi parte yan ng pagpapalakas po sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya tanggapin mo na talaga sa buhay pong ito. Kahit prayerful ka, kakapusin ka pa rin talaga. May panahong ganon, may panahong sobra-sobra, di ba? Remind ko lang po kayo, di ba? Tapos may panahon po ba kayo na ang daming pagkain sa lamesa nyo? Tapos kinain mo lahat? Sobra-sobra. Diba? Sobra-sobra kinain mo, di ba? Ang daming nakahain sa ano mo, daming menu. No, kinain mo lahat, naubos mo. No, malay mo lang, tapos may panahon din na wala kang makain. Siguro, na-advance lang. Na-advance lang yung, kaya nga sabi ko sa araw-araw dapat maging grateful eh. Maging mapagpasalamat sa Diyos. Wala pa si mamisan tapos ka wala kang makain. Baka, tandaan mo rin kung paano ka sobra-sobra dati kumain. Pasalamat pa rin sa Diyos. Kasi ang gutom lilipas. Amen. Pero manatili pa rin faithful. Diba palapakan pa natin ng Diyos ang buhay. Okay, announcement lang po mga kapatid. Announcement po. No, sa next Wednesday po sa church muna tayo ulit. Dapat po alternate yan eh. Pero dahil nag-request si nanay, dito po tayo sa bahay. So po no, announcement po, no, dahil sa mga tatay po, no, sa Sunday po tayo mag-celebrate ng Father's Day po natin. Kaya Happy Father's Day po sa mga tatay. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Mga mag-ipan po tayo, Happy Father's Day po. Kaya, isa po pong announcement, kita kasi po alas 7, pray natin magandang panahon. Sabi po ng pag-asa po ay tag-ulan na talaga. Kaya mag-iingat po tayo.
tayo. At dala po sa mga sakit karamdaman. May mga itong kaso, ngayon may mga dengue, pag-pray po natin na kung meron man po tayong sakit at pagalingin tayo ng Diyos. Okay? Sino po may prayer request o din? Prayer request. Prayer request. Isa po. Saan niya po? Ano yung tumilis po? Yung pray po natin. Siguro yun. Ba't may yung parang nagka-cramp? Parang nabubusog siya. Okay. Tipid yun. Liver illicit. Parang expand na rin. Parang busog siya lagi. Ano yun siya nung baling lang yan siya ng Siargao. Dami naman yan. Dami na yung na doktor. Wala rin pong nadidetect. Okay lang mga. Hindi naman naniniwala sa mga ganyan. Dahil kung may kulam yan totoo, bakit? Pag-pray po natin, no? Di ba may sakit po pag-pray natin? Kuya Ruel po, no? Medyo ano pa, under-recover pa si Kuya Ruel. Si Shani po, ano na eh. Tapos na yung kanyang ano eh. Kontrata sa... May kontrata pala yan. Mag-iingat po kayo ha sa mga... Ang dami pa na po may trangkaso. Kasi alam niyo po kung bakit nalalaman ko. Kasi may nag-notice eh. Sabi ng isa, sakit sa likod. Alam ko na yan, pagpapit sa likod. Hindi po yung aging, trangkaso yan. Kaya pray natin yung may mga trangkaso. No? Yung pang-anniversary ko, yung kuya ko po kay Joy, pakisama sa trabaho. Okay, sino po may mga prayer request ba? Prayer request. Extra income po, extra income. Pray natin extra income. May tayan. Ikaw, Jay, uuwi ka na ba? Sa Miyerkules pa po. Miyerkules pa? Di ba pwedeng bukas na lang? Ganun din naman, di ba? Pero sa isip po, pauwi na po siya ng ano, sa syudad, sa city. Sa nakakagod. Financial provision para sa mga bayarin. Ang mga bayaran natin. Mag-pray po natin ang mga ano po, may mga financial struggle. Financial provision. Okay, pag-iingat tayo sa mga estudyante, lalo po sa mga bata po, no, nag-aaral. Pray natin. Medyo na yun. Pinapakasya na lang. Simula na po, no? Mag-apply ng trabaho. Sige po, pray natin yung mga nag-apply ng trabaho. Yan yung kasama yung dating. Sino po may prayer request? Mabalik sila. Pagpabalik sila ng mga tao. Opo, yung national government natin kasi magulo eh. Pray natin, no? Mula sa presidente, kay vice president, senator, pray na po natin yung mga hanggang sa local. Pero kahit pa paano po may good news po na yung nasa kuryente natin, bababa daw po ngayon. Abang na lang po tayo ng bill natin. Abang natin yung bill pa natin ngayong July, pray natin. Alam ko po, ang inyong bill ay ano, parang spaghetti, puro pataas eh. Puro pataas. Pray natin ang mga ano, may good news pa rin. Sino ba may prayer request natin? Prayer request. Prayer request. Patira, pray naman, patira. Patiran, bakit na lang. Ng randas. Mga silid. O nga po, ating motor, pag pwede motor natin, ano bayaran po natin by abente. Sige. Okay ha? Pray natin. Si Nanay kaya po, pupray natin kasi tagal na. Sa syudad na rin. Naman syudad na. Kaya si Nanay, ingatan po na nila. Buti di Nanay, binigtad yung damit niya. Kaya kilala ka siya akong ganyan, yung anong kahit may nampaltaya. Prayerful siya ha. Sabi na, binigtad yung damit niya. Naligaw na. Oo, walang alam mo. Binigtad yung damit niya. Nawawala na. Pray natin, si Nanay kaya, ingatan ng pang. Kasi alam niyo naman po, sa ibang lugar may mga nagpo-food poison eh. Pray natin, Nanay. Lalo pag ang dati ang pwede na din. Tinay pa, pwede si Tinay po, no? Alam na ba? Kilala na lahat? Pero si Tinay po, no? Baka kasi kami nakakala, kaya ano ko lang. Pray natin ang ano po, ang pag-iingat kay Tinay. Sino po may prayer request? Prayer request. Ano po pas, yung spiritual life po natin, pag-pray po natin na
mas lumalim po yung natin relationship kay Lord. Hindi po mas stagnant yung paglilingkod natin kay Lord. Maiwasan natin yung over familiarity po sa presence ni Lord. Alam niyo po yung pupunta na lang tayo ng church, attend na ng ganito, uupo, then uuwi na naman. Parang nagiging routine na lang yung pag-church natin. Kumbaga, maano pa rin natin yung paglilingkod natin kay Lord. Mas lumalim pa. Gawin pa rin natin ng may love palagi yung pag-serve kay Lord. Opo, maging masaya po. Maiwasan natin yung makuha po yung yung sinasabi ni Tay Norbin, yung kasiyahan po, yung kagalakan po natin sa paglilingkod kay Lord. Hindi po mawala yun. Yun lang po. Opo ma'am, opo ma'am. Pray po natin, oh. Pray natin yung natin. Meron pa po, meron pa po. Meron pa. Sa mga nasa bandang Kayo dyan, ano nyo? Request nyo, ano? Maricel, pass. Oy, kadlaw. Maricel daw, may request. Oh, may request. May request. May request siya, Sel. Pakita ko lang, Sel. Pakita ko. Nagtago siya, pass. Ang request ko yung pastor nga, pakita ka Ano ba yung request mo? Wow. Okay. Wala, papasalamat ako kay Lord kasi nakatin ulit ako ng gawain. Kanina po kasi pag pababa ko, nag-awain pa pa ng dalawa. Sabi ko, nagkakain po kami, sabi ko, dapat pala kahapon kayo nagbaba kasi gawain kahapon, ba't nga din nagbaba? Tapos ko kain, nagpunta po ako sa church ng cellphone, nagranting po sa akin yung pangtugtog ng sa simbahan. I-rewind ako ni Lord na may gawain ngayon. Kaya naka-attend po ako ngayon dito. Paalam na lang ako saglit na nagtakbo lang ako pupunta dito. Lakad ka lang. Opo. Ano yung... Kasama ko po yung dalawa. Kasama ko po yung dalawa dyan. Ano yung... Hindi nagsagutan lang po kami. At ang pre-request ko po yung kagalingan po ng pamangkin ko, yung anak ni Kuya Miyanday. Balik-balik po ang lagnat. Pati po yung pre-request ko rin po na naway tuloy-tuloy ng paglilingkod ng asawa ko kay Lord. At makarating po kami ng Sunday kaming tatlo. Yan lang po aking pre-request. Thank you kay Lord. Sino mo may pre-request mo? Pre-request mo. Si Jessa daw pa, pre-request daw. Provision po. Ay magtatagulan na kasi sa ano talaga yun. Kaya po parang gusto ko mauna muna sa amin kasi pag nagtagulan yung gawain ba na? Nakarangtagan. Nagalubig doon. Hindi naman yun. Adjust na po. Kayo na lang nagawa. Kasi wala muna sa akin dyan. Oo, nga pala. Oo, nasa balita. Nalaglag na. Kasi nalaglag na lang. Bahaba yung doon. Mababa doon sa kanila. Kung magbabatin mo po sa ilo. Pray natin mga bahay po natin kasi magbabagyo na eh. Subukan na naman po Tayo pa naman po, meron pa naman tayo minsan yung utak na pagtagulan sa kalagayan. Basta katuwin na natin, pagtagulan lang naman tumutulog. Wala rin. Pray natin ang permission ng Panginoon sa mga bahay po natin. Totoo yun ang tatay, matapos na po. Ano bang pinagkaroon dito, Nay? Air condition? Kasi ano pinagkaroon dito, Nay? Bahala na Pray po si Lord. natin, pray natin. Permission po ng Panginoon sa Saka pag-ingat sila tatay kasi sila pa gumagawa dito. Sila pa pa? Sila pa prayer request? Meron pa po? Meron pa? Nanay, isa pray. Ikaw nanay. Ingat ng Panginoon sa kanila.
Ah, marami rin ay. Kali-kaliwang. Pray natin yung mga bills po natin no, na ano no, matapos yung mga bayarin mo natin. Para ma-enjoy na. Matapos pa din ngayong taon. May kalahating taon pa rin po tayo para tapusin. Okay? Kalahating taon. Oh, meron ba ba? Prayer request? Wala? Hello, ikaw. Prayer request lang. Mrs. Bas, Nasaan na po ba siya? nakalis na po. Dahil doon na. Si Kuya Tamtam po naka-rebiyahe na rin siya. Doon na po, dumating na rin naman nila. Hindi ko alam kung tayo na kami magpabalikan ulit. Hindi kami. Wala na po talaga. Wala na po tayo po iibukot manalangin, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa gabi pong ito, Panginoon, na pinagtipon-tipon niyo po kami. Lord, according to your word, Lord God, dalawa at nagkatipon sa iyong Panginoon, dito ka sa aming kalagitnaan, at nakikinig na aming mga panalangin, Panginoon. According to your word, Lord God, alam mo mapagkasunduan namin sa panalangin, Lord God, ay tinutugon niyo po yung mga panalangin namin, Panginoon. Lord, bago kami tuluyang lumapit po sa inyo, Lord God, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na nagawa namin, Panginoon, nagawa, naisip, Lord God, sinasadya man namin o hindi, may nakakita man o wala, Lord God, ay patawarin niyo po kami. We pray for the blood of Jesus Christ, Lord God, linisin po kami muli nito, Panginoon, ng iyong baladugo ng Panginoon Jesus, Lord God. And according to your word, Lord God, 1 John chapter 1, beginning verse 9, Panginoon, kapag kami, Lord God, umaamin sa iyong pagkakasala, ikaw, Lord God, ay makatuwiran na Diyos na pinapatawad sa bawat mga kasalanan namin at sa bawat aming karumihan, Panginoon. Kaya mga kaasa po kami, Lord God, na aming mga panalangin, and Lord, makakarating sa iyong trono ng iyong biyaya, Panginoon. Muli, Lord, ngayon pa lamang, ipapasalamat na po kami sa answered prayer, Panginoon. Lord, una na pinapalangin sa relasyon ng bawat pamilya, Panginoon. Lord, sa ang magulang sa anak sa magulang, Lord God, maging yung mga magkakapatid, Panginoon. I pray, Lord God, for sa bawat Panginoon, pamilya pong ito, ay makilala ka, Panginoon, bilang Diyos, Lord God, na nag-iingat, Panginoon, sa bawat relasyon, Lord God, at nagpe-preserve, Lord God. Alam namin, Lord, walang perfectong pamilya, Panginoon. So talaga magkakaproblema pa rin, Lord God, kahit anong gawin namin, Lord God, meron pa rin talagang conflict o may pagdadaanan pa rin, O Diyos. Lagi namin dalangin, Lord God, palakasin niyo po kami, Lord God, sa aming mga trials, at sa aming mga challenges, Lord God. Pagtagumpay po lang sa iyong biyaya, Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon, na habang kami nabubuhay sa mundo po ito, may mga challenges pa rin talaga, Lord God. Pinapalakas lang po kami, Lord God. Huwag namin makalimutan, Lord God, ang iyong salita, Panginoon, ikaw ang aming pag-asa, Lord God. Wala sa tao, wala sa politiko, wala, Lord God, sa leader namin, kundi sa iyong mga kamay, Panginoon. Sa aming pananampalataya sa iyo, Lord God. Kaya samahan niyo po kami sa journey ng buhay, Lord God. Bless niyo po ang bawat pamilya, ang kalakasan ng bawat pamilya, Panginoon. Lord God, dalangin po namin, Diyos, for spiritual strength at physical strength, Lord God. Palakasin niyo kami araw-araw, Lord God, ng buhay namin, Lord God. Lagi namin makita, Panginoon, kung gaano kakabuti. At Lord God, hindi namin mag-focus kami, Lord, sa pangako mo, Lord God, na kami, Lord God, Panginoon, itataas mo sa bagyo, Panginoon. Kapag saan, Lord God, maging mas malakas ang pangako mo, Panginoon, kaysa mga pinagdadaanan namin, Lord God. Dalangin po namin, Lord Diyos, sa oras pong ito, Panginoon. Maging, Lord God, sa aming mga, Lord, I pray po, sa aming mga pinagkakakitaan, Lord God, dagdag, Lord God, na provision, Lord God, sa amin, Panginoon. Trabaho, more opportunities pa, Lord God. Panginoon, maging, Lord God, Lord, we pray for unexpected blessing, Panginoon. Mga bagay, Lord, na hindi namin ini-expect, pero darating, Panginoon. Pero, Lord God, according to your word, kaya may darating kasi may mga itinanim kami sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, for harvest time, Lord God, ngayon sa panahon ng habagat, Panginoon, panahon ng bagyo, Lord God. Samahan niyo po kami. Dahil, Lord God, faithful ka. Alam namin, Lord, sa bawat itinatanim namin, tumutubo po ito at aanihin din po namin, Lord God. We pray to you, Lord God, para sa mga tahanan namin, Lord God, sa panahon ng bagyo pong ito, Lord, walang masirang, Lord, tahanan. Maging Panginoon, yung provision, Lord, sa bawat tahanan namin, Lord, pagpapagawa ng bawat tahanan namin, Lord God. Lord, mula kay Jessa, sa buhay namin lahat, Panginoon. Lord, may pagawa namin yung mga tahanan namin ng mas matibay, mas maayos, at mas secure kami, Panginoon. At according to your word, Lord God, maliban na lamang si Yahweh, Lord, magtayo ng bahay.
Lord, magiging matatag, Lord, ng tahanan po ito. Lord, palakasin niyo po ito. Patagin, Lord, na kagaya, Lord, ng ginawa mo, Lord, kayo sa panahon ni Noah, Lord, na pinatibay niyo po, Panginoon, yung barko, Lord, sinasakyan po nila, Panginoon. Ganun din, Lord, sa mga tahanan namin. Panatilihin niyo kami secured po dito, maayos, at higit sa lalagay, walang pumasok, o anumang masamang hayop pa, mga ahas, o nakakamatay, Lord God, Panginoon, na hayop ko sa mga bahay, na, mga tahanan namin, Lord God. Nawa, ang mga tahanan namin, Lord God, ay may lugar, maging lugar ng pagpapala, kapayapaan, kapahingahan, at maging lugar ng presensya mo, Panginoon, na walang anumang stress, depression, Lord God, sa tahanan namin papasok, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus, Lord God. Lord, we pray to you, Lord God, for complete recovery sa bawat may sakit, Panginoon, kay Jeruel, sa mga bata, Panginoon, na may sakit, search, sa mga kapamilya namin, hindi namin ma-mention ang pangalan, na may mga karamdaman. Dalangin po namin sa buhay pala, pagalingin niyo po sila, Lord God. We pray to you, Lord God, Panginoon, ang iyong mapagpalat, mahimalang kamay, Panginoon, na dumapo, Lord God, kumapit, Lord God, sa amin sa mga panahon pong ganito, Panginoon. Ingatan niyo po yung mga bata namin, especially, Lord God, na pumapasok ng school, Panginoon, maging, Lord God, elementary, college, even, Lord God, yung high school, pangdalangin po namin, protektahan niyo po sila, Lord God, sa school, na kung meron man dengue din, o Diyos, ngayon pa lamang, ay protektahan niyo na po sila. Alam namin, Lord, kasi sapat yung pag-iingat lang namin, Panginoon, sa mga bagay pong ito. Kailangan namin ng covering mo, Panginoon, sa tuwing kami umaalis, Panginoon. Maging sa magbuhabiyahe sa araw-araw, o Diyos, dalangin po na yung pag-iingat niyo po kay Bandam, Panginoon, na buhabiyahe sa araw-araw, Lord God, sa mga kapatid, sa mga tatay, sa mga nanay, Lord God, na lagi may transaction everyday, mga nagmumotor, ingatan niyo po sila. Alam namin, Lord God, ulitin ko lang ulit, Lord, hindi Lord, sapat yung pag-iingat lang namin, Panginoon, kailangan namin ng covering at pagsama mo, Panginoon. Dahil marami, Lord God, panganib sa daan, Lord God, na pwedeng humarap sa amin. Kaya samahan niyo po kami. We pray for the angels, we pray for the Holy Spirit. Talagad, lagi kaming kausapin, Lord, every time na kami bumabiyahe, Panginoon. At muli, Lord, palakasin niyo po kami sa araw-araw, Lord God, mauhaw kami sa iyong salita, sa panalangin, Tigis na lumalim sa pananampalataya, Panginoon. Lord, I pray sa bawat naghahanap ng trabaho, Lord God, I pray for them, Lord God. Makasumpo kami ng trabaho, Lord God, na pagpapalang trabaho, Panginoon, na hindi kami, Lord God, Panginoon, na ilalayo sa iyo, kundi mas lalo kami magpapasalamat at ilalapit po sa iyo, Panginoon. Yung kuya namin, kuya ko, Kuya Joey, sa mga kila Jambi, Lord God, Lord, sa mga possible, Lord God, na kailang mga applyan, dalangin ko po, Lord God, makasumpo sila ng trabaho, Lord God, na parang po sa kanila, ikaw mismo nagbigay, Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa bawat trabaho namin, Lord God, Panginoon, na maging, Lord God, na maging pagpapala din po kami, Lord, sa field namin, Panginoon. Sa mga napupuntahan namin, sa may mga negosyo, Panginoon, I pray, sa may mga maliit na pinagkakita, alam namin, Lord, lahat ng malaking negosyo, ay nag-issue sa maliit. Kaya, Lord, pagpalain niyo agad yung mga pinagkakakitaan namin lahat, Panginoon. Maliit man ito o malaki, Lord God. At lagi matutong magpasalamat po sa inyo, Panginoon. Lord, iniwala kami, Lord, nakikita niyo po sitwasyon namin, Panginoon. Lord, may mga struggles kami na hindi alam ng lahat, Panginoon, pero alam niyo po ito, Lord God. Kaya samahan niyo po kami sa journey ng paglilingkod namin, sa work of service, at pagiging sa journey namin pagiging tao, Panginoon. Palaguin niyo po kami araw-araw, Panginoon. Panginoon, sa mga tahanan namin, Lord, provision, pag-iingat, Lord, financial provision, Lord, pag-iingat kay Asian sa kanyang pag-uwi, Panginoon, sa Puerto, sa kanyang pag-aaral. I pray for financial provisions. Panginoon, sa lahat ng mga nag-aaral sa amin, Panginoon, mapa daycare, kinder, Lord God, elementary, high school, senior high, college, dalangin po namin yung mahimala at mapagpala mo kamay, Panginoon. Tumilos po dito, Lord God. Alam na, Lord, hindi namin to kaya, Lord God. Marami kami limitasyon, maraming kahinaan, at maraming kakulangan, Panginoon. At marami kami, Lord God, Panginoon, mga bagay lang na hindi alam sa buhay. Kaya alam namin, Lord God, kailangan namin magtiwala, hindi sa tao, kundi sa Diyos, Lord God, Panginoon. Sa Diyos na maraming kaparaanan, na hindi nauubusan ng biyaya, na hindi nauubusan ng kaparaanan, at maraming paraan, Lord God, para pagpalain po kami, Panginoon. Kaya sa mga panahon ganito, Lord God, turuan niyo kami lagi, Lord, tumingin sa iyo kaparaanan, sa iyo, Lord God, na pangako mo. Hindi lang sa kunong meron lang po kami, Panginoon. Kaya muli, Lord, salamat po sa aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Kinanay Kyla na sa Puerto, ingatan niyo po siya, Panginoon. Dalangin niyo po, Diyos, ingatan niyo po ang kanyang katawan, isipan, puso, maging, Lord, sa kanyang pag-uwi, ingatan niyo po siya, Panginoon. Hindi kay Kuya Eloy, Lord God, ingatan mo si Kuya Eloy sa Manila, Panginoon. Samahan niyo po siya
Kay Nilang Pwede, Panginoon, ingatan niyo rin po siya, Panginoon, sa mga po siya naroon, ang pag-ingat po sa kanya, physical na lagad na kalusugan, spiritual na kalusugan, Panginoon, po sa buhay namin lahat, Panginoon. Kalusugang spiritual, kalusugan physical, at maging, Panginoon, ingatan niyo po po sa bawat araw, Panginoon. Lord, muli, Lord, patatagin niyo po ang simbahan namin, hindi lang lagad sa labas, kundi yung mismong mga tao sa loob, lagad, patatagin niyo po kami, Panginoon. Naniniwala po kami, Lord, maraming pagsubok na pwedeng dumating, Panginoon, iba't ibang pagsubok. Pero Lord God, Panginoon, according to your word, Lord God, kapag nasa amin ka, lahat ng bagay ay pwede namin pagtagumpayan sa iyong biyaya, Panginoon. Hindi sa aming sariling lakas, kundi Lord God, sa iyong tamang kaparaanan, Panginoon. Totoo kami, Lord God, maghintay sa iyong tamang oras, Lord God. Kaya salamat po, Panginoon, sa biyaya mo sa araw sa amin, Panginoon. Lord, salamat dahil nakilala ka namin, dahil alam namin, Lord God, na mabuti kang Diyos, Lord God. Lord, salamat po sa tahanan pong ito, Lord God, na nagbukas ang tahanan, Lord God, para sa iyong gawain, Panginoon. Lord, according to your word, Lord God, yung nagpagamit lang ng bangka, Panginoon, ay hindi na pinagpala mo, Lord God, na siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Gawin mo rin sa tahanan pong ito, at sa bawat tahanan mapupuntahan namin, Lord God, para makapanalangin, Lord God. Mga kapitbahay namin, Lord, i-bless mo, Panginoon, Lord, nagbigay galang pa sa presensya mo, Panginoon. Bless niyo po sila, Lord God. Mga kapatid na nasa online, kapatid, Lord, mga kapatid po namin na sa lugar pong ito, na alam namin, Lord, hindi kami laging okay everyday, pero nandito kami para sa iyo, lumalapit, nakikinig na yung salat at nananalangin, Panginoon. Lord, pag uwi namin ng bahay, makapagpahinga po kami, at lagi namin declaration, Lord God, according to your word, base para sa salita, Panginoon. Every time, Lord God, ng mga disciple, Lord God, Panginoon, pagkatapos ng gawain, pag-uwi sa kanilang mga tahanan, Lord, may mga pagpapala naghihintay, Panginoon. Gawin niyo rin po sa buhay ng mga kapatid ko na ito sa lugar pong ito, nag-invest ng oras po sa iyo, Panginoon. Lord God, pag alis namin ng gawain pong ito, nag-iiwan kami ng pagpapala sa lugar pong ito, at alam po namin, may pagpapala rin po para sa aming lahat, Panginoon. Financial, spiritual, maging, Panginoon, yung mga bagay na gustong ibigay sa amin, Panginoon. Samahan niyo po kayo. Maging yung motor namin, Lord God, I pray for provision, Panginoon. Sa aming Father's Day Sunday, pagpalain niyo po ang gawain sa araw ng linggo, Panginoon. Lord, gawin niyo po kami excited, Lord God, palagi sa iyong gawain, Panginoon. Hawakan niyo po yung mga nasa kanan po ninyo, panalangin po natin. Lord, Lord, yung mga nasa kanan po namin, kung may sakit po siya, pagalingin niyo po siya, Panginoon. Pagpalain niyo po siya spiritual, physical, Lord God, maging lagad na kanyang, maging lagad yung Panginoon kanyang, kanyang isip, Panginoon, ay palakasin niyo pala kanyang mga puso, Panginoon. Naniniwala ako, Diyos, marami siyang struggle sa mga nasa kanan namin. Pero kailangan namin lakas na galing po sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo siya, saan mo siya pumunta, ingatan palagi, kung siya nasa bahay o sa ibang lugar, laging pong may nagbabantay ng sa buhay po niya, Panginoon. Maraming pong salamat. Lord, pakihawak na po sa mga nasa kaliwa po ninyo. Lord, sa mga tao po nasa kaliwa namin, Panginoon, palakasin niyo po siya, Panginoon. Palaging ingatan. Lord, alam ko po, Lord God, may mga, Lord, according, Lord, na-receive ko po ngayong gabi pong ito, meron siya mga bagay na hindi hiningi, pero Lord, bibigay mo sa buhay ng mga nasa kaliwa namin, Panginoon. Lord God, hindi ito problema, kundi pagpapala at breakthrough para sa buhay po niya, Panginoon. Lord, tulungan niyo po yung mga nasa kaliwa namin, Lord God, na laging mapagpasalamat, sa inyo na pagpapasalamat, yung mga parating na bagay pong ito, Panginoon. We pray, Lord God, yung mabayaran niyo kung may mga bills na kailangan mabayaran, dalangin ko po, mabayaran niyo po ito habang nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon. Kaya salamat pong lubos sa mga nasa kaliwa namin, Lord God. Palakasin niyo po siya araw-araw, pagalingin araw-araw kung siya may sakit na karamdaman, Lord God, maging Lord God, lumalim siya araw-araw sa isinit at pananampalataya po sa inyo, Panginoon. Salamat pong lubos, Lord God. At sa buhay namin lahat, Lord, marami pong salamat, Lord God. Salamat po sa gabi pong ito, Panginoon, na pinagkaloob po sa atin. Naniniwala po kami na bago pa kami punta sa lugar po ito, Lord God, ay, Panginoon, ay nandito ka na at nakikinig ng aming bawat panalangin. Panginoon, pagpalain niyo yung mga hinandalagad, Panginoon, ng pamilya po ito, para pakainin, Lord God, Panginoon, ang iyong mga anak para sa lugar po ito. Lord, naniniwala ako, Lord God, kung ano tinanim namin, pinaka-anihin namin, Lord God, ng sobra pa, siksik, diglig at umaapaw, Panginoon. Salamat pong lubos, Lord God. Pagpalain niyo ito, ang aming fellowship sa panalangin, at fellowship sa tayo namin. Salamat pong lubos, Lord God. Salamat po sa pangalan. Jesus, tayo po lahat. Pagpagpagpag po ng kalakas na. Amen! Mga nasa online po, magandang gabi po sa inyo. God bless po. Ang kalamansi. Kalamansi. Okay na yan. Pag-iwan ko kagad.